What's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat. Happy Sunday. At dito po sa ating video na ito ay atin pong titimbangin kung sino ba ang gumagawa ng istorya, sino ang nagsisinungaling at sino ang nagsasabi ng totoo. Atin pong pagkukumparahin ang mga video nito nga si Bongo. At ito nga si VP Sara na nasa dahig. Kasi napansin ko parang nagdadrama si Bongo, may paiyak-iyak pa sa send him back. Yung ba yun? Send him back, bring him back. Basta yung rally nila doon sa Liwasang Bonifacio na sila lang naman ang nagdadramahan, naglolokohan. So eto na po ang video ni Bongo. Wala sa akin! Alam nyo, kwento ko lang po sa inyo ang huling balita ko kay Tatay Digong. Matagal kaming magkasama. Alam nyo, higit pa sa tatay ang turing ko sa kanya. 1998, una po akong nanilbihan sa kanya. Hanggang 2022, kahit senador na po ako, sinasamahan ko siya hanggang sa huling araw ng kanyang termino. Sumama po ako hanggang makauwi siya sa bahay niya nung June 30 of 2022. Alam ko yung hirap na niya. Halos hindi na nga makasuot ng medyas. Sinong magme-medyas sa kanya doon? Yung sinabi ko. Alam nyo, nakausap ko kaninang madaling araw si Attorney Mijaldea pagkatapos ng hearing nila at saka si Ma'am Hanilet. Kaya siya ganon siya magsalita. Dalawa ang dahilan, maring nag-a-adjust sa oras, at ang pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Attorney Mijaldea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Alam niyo ba, hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya. Binibigay sa kanya ng nurse niya. Anong gusto nilang gawin kay Tatay Digong? Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawan nyo ng paraan paano siya ibalik dito. Ang gusto nyo basahin ko yung mga medisina niya. Minsan nagtitwitch yung kamay niya, sabi ni Bingbong Kakon. Maganda pa. Kaya sa lahat ng mga politiko na nakinabang kayo sa panahon na pinansin kayo ni Tatay Digong. 6 na taon kayong pinansin ni Tatay Digong. Yung iba dyan, pinupuntahan pa namin yung birthday. Makakatulog pa ba kayo? Tulungan nyo naman si Tatay Digong. Alam nyo, hindi naman tatakas si Tatay Digong. Nung Sabado, maraming nagpapayo sa kanya. Kami, sinabihan namin, Tatay Digong, pagpaliban mo muna. Pagpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Ma'am Hanilet yun, alam ni Iyes yun, alam ng mga kasama niya. Dahil meron na pong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya. Di natin alam eh. Pero mas pinili niyang umuwi at harapin. Ibig sabihin nun,
Hindi tataka si Tatay Digong. Hindi tatakbo si Tatay Digong, hindi lang niya kayang tumakbo. Nakasungkot. Kaya pa ba niya tumakbo? Mga politiko, nananawagan ako sa inyo. Pinansin namin kayo sa 6 na taon, hindi namin kayo pinabayaan. Tulungan niyo naman, Tatay Digong. Tulungan niyo naman. Nangungulila lahat. Alam niyo, hindi, pagdating niya, ako mismo, meron na akong pass para sunduin kasama ko yung 3 doktor niya. Dahil schedule po siya magpa-check up sa Cardinal Santos. Pero, bagamat, since 2022, di na kami alam niyo, 1998 hanggang 2022, halos araw-araw kami magkasama. 360 days out of 365 days magkasama kami. Noong 2022, may trabaho na po ako bilang senador, hindi na ako nakakasama sa kanya. Pero hindi ko po pinapabayaan yung medical niya dahil yun po ang pinangako ko sa kanya hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iwanan. Lalong-lalo na po sa medical. Alam niyo, nakaraang 4 na buwan, monthly siya nagpapa-check up. Yung dinidrip po siya, you may check with the doctors. I-check niyo sa hospital. Kaya samahan ko siya doon, dinidrip siya para umaba ang kanyang buhay. Schedule siya March 12. Pero ngayon, pati gamot ipagkakait. Sinong mananagot niyan pag may nangyari kay Tatay Digong? Ano nangyari sa kanya? Susugod ka na sa Malacanang! February, umpisa nung December, diyan sa Cardinal, sinamahan ko siya. Kasama si Ma'am Hanelet. Enero, bumalik uli kami. Pebrero, bumalik uli kami. March 12 po siya schedule uli. Para sa pagpapagamot niya. Pero pinagkait nila. Pati gamot. Ayaw ibigay sa kanya. Alam niyo, wala siyang tsinelas. Pati tsinelas. So yan po, napanood nyo naman ang video ni Bongo. Eto po, sabi ni Bongo, kawawang kawawa daw etong si Digong, hindi daw nakakainom ng gamot, kulang na kulang daw ang ginagawang pag-aalaga kay Digong. Teka, hindi kaya napanood ni Bongo etong video ni Sara Duterte na nag-a-assure naman sa mga kababayan natin na maayos ang kalagayan ni Digong. Panoorin po ninyo si VP Sara. I was not allowed inside his detention area. We met in the visiting area, visitors area, and the demeanor was, he looked well rested. I asked him that. I said, "You look well rested," and then he said that, "Well, I don't do anything here except sleep and watch TV because he has access to a TV." And then I asked him about the food because I know his preferences for food. And then he said, "Yes, well, that's my only complaint is that I really, really miss Filipino food." May specific ba? Kuan man gud na sa Bisaya baka na Bulang lang. Paksiyo. Oo. Ma'am, inununan. Yeah. Dili na yung paksiyo. Inununan. BP, sige po. Oo. BP, Inununan. i-comment po doon sa plano ng mga otoridad na i-raid po yung tahanan ng mga Duterte sa Davao City. Ito ba ay makonsider sa part para papaksakin ng mga Duterte family? Yes, I heard about that. The search warrant applied for all the houses, all our houses, all the members of the family. And
I mentioned to my siblings that you don't have control over this anymore. So I just told them that just secure your valuables, and then just allow them to do the search. And then we expect that there will be planted evidence inside the houses. So I told them that you'll just have it because former Congressman Arnie Teves, it's exactly the same template. So I told them that it's pointless. It's pointless to fight. So just allow it to happen. It doesn't. But then I told them that no one should be hurt. No one should resist. Just allow them to do whatever that is illegal. So, nako, eto na nga yung sinasabi naman nito nga si Attorney Claire Castro. Eto na po yun, yung sinasabi ni Attorney Claire Castro na paawa effect. Panoorin po ninyo. So yun lang. Kasi marami nang sinabi si ES Medialdea, no? Former ES. Tungkol sa di umanong pagkidnap, di umanong kalagayan ng Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Pero lahat ng ito ay nablanko kasi, no? Na-block. Kumbaga, sinabi mismo ni Judge Motok na base sa registry, di ba? Maganda ang kalagayan ng Pangulo, mentally aware, mentally fit. At siya naman ay nagkaroon ng tamang examination medically. At siya naman din ay binigyan ng pagkakataon malaman na siya ay binigyan ng warrant of arrest. Siya ay aware sa mga charges, sa mga kaso na kinasasangkutan niya. Yan ay sinabi mismo ni Judge Motok sa kanya sa pamamagitan ng registry. So paano natin masasabing wala tayong, na hindi niya alam ang mga kinasasangkutan niya. So registry mismo ang nag-report sa ICC tungkol dito. And speaking of former ES Medialdea, Yusek, yun nga no, although binlock nga siya agad ng huwes dyan sa ICC, ano pong masasabi ninyo doon sa parang demeanor, yung parang nasa ICC na tayo pero ang naging atake agad ng kampo ng dating Pangulong Duterte ay kumbaga isinubo agad ang gobyerno, tayo agad ang sinisi. Binanggit nga doon sa ICC na parang kinidnap ng gobyerno ang dating Pangulo dahil isinuko agad sa ICC. May ganun agad silang mensahe na against the Philippine government. Yes, sabi nga natin, yan talaga ang kanila magiging naratibo. Una, may paawa effect yan. Pangalawa, sisirain nila talaga yung gobyerno dahil yung gobyerno mismo na gumamit ng RA 9851 ang nag-surrender kay dating Pangulo Duterte sa ICC. Wala tayong aasahang magandang komento sa panig ng mga Duterte supporters. So, asahan yan. So, ang tao naman mismo yung mga taong neutral, makikita naman nila kung ano nangyari sa ICC. Makikita naman nila kung ano yung sinabi ni Judge Motok patungkol doon sa mga awareness sa warrant of arrest, sa charges, sa magandang kondisyon ni dating Pangulong Duterte. Tandaan natin, Christian, galing na rin mismo kay former ES Medialdea na nawawala ang dating Pangulong Duterte habang nasa kustodiya ng ICC. Ito'y pinasinungalingan mismo ng ICC. Sinabi na ang dating Pangulo ay na dumadaan lamang sa medical examination. Imaginein mo, Christian, nasa ICC na, International Court. Pagbintangan ba naman ni ES Medialdea, ni former ES, na nawawala ang Pangulo, dating Pangulo? Anong ibig sabihin nito? Hindi ba ito paninira? Hindi ba ito napaka-irresponsableng pananalita mula sa dating former ES, at abogado na tumatayo ngayon ni dating Pangulong Duterte? Hindi ba anong gusto nilang iparating sa taong bayan? Di ba kinidnap, nawawala,
Napaka-irresponsible mga pananalita yun. So yan na nga ang ating mga video na pinresenta sa inyo ngayong oras na ito. At ang masasabi ko lang dyan ay talaga pong nagdadrama itong si Bongo para po makakuha ng simpatya. At kung maalala po ninyo, kahit saan magpunta si Digong ay nakasunod itong si Bongo. Kahit nga po uugod-ugod na hirap ng maglakad, ay lagi pa rin po nilang sinasama ito sa mga pangangampanya. Kasi kapag wala pong Digong sa mga sorte nila o sa mga pangangampanya nila ay wala pong pupunta. Dahil si Digong ang pinupuntahan ng mga supporter nila at hindi sila. So ngayon, itong si Bongo dahil nga po nag-number 1 siya sa February survey. Pero ngayon kayang March survey, manguna pa rin kaya siya. Dahil kitang-kita naman po kung gaano po siya katuta ni Digong. Kapag ang isang kandidato ay kumikiling sa mga tsekwa, tahimik sa issue ng West Philippine Sea, ay ayaw po yan ng ating mga kababayan. Inaayawan po yan. So malalaman natin kung ito ba nga nangyari na ito na paghuli kay Digong, at ang mga pagdadrama ni Bongo ay may mabuting idudulot sa kanya pagdating ng March survey. At lalabas po yan sa Abril. Tingin ko kaya ginagawa ni Bongo na nagpapaawa pati si Bato de la Rosa meron ding meltdown video talaga, alam nyo, yung mga artista kumakandidato para maging senador, kumakandidato para maging politiko. Ngayon, eto namang mga politiko, nagiging artista. Hindi kaya tinuruan ni Robin Padilla si Bongo kung paano umiyak, at etong si Bato de la Rosa kung paano magngangal-ngal, magtapang-tapangan, pero kapag huhuli na ng ICC, nung nalaman niya na huhuli na ng ICC, silang dalawa ni Digong hindi na po dumiretso ng Hong Kong kasi nga po naduwag. Pero sabi niya ay magpapahuli daw siya sa ICC at hindi daw siya magtatago, pero hindi siya pumunta na ng Hong Kong nung malaman niyang may warrant of arrest na silang dalawa ni Digong. So ngayon, di ba, ang mga politiko nagiging artista, ngal-ngal ng ngal-ngal, iyak ng iyak. Di sana, di ba, kung talagang mahal ninyo si Digong nung panahon ng kanyang panunungkulan, pinayuhan ninyo na huwag mag-utos ng napakadelikado sa ating mga kababayan. Dahil yung utos ni Digong na yon ang nagpahamak sa kanya. Diba? Inamin naman niya sa Quadcom, sa Senado, inamin niya na inuutusan pa niya ang mga tauhan niya na sabihin doon sa mga hinuhuli, dinadampot, ay manlaban daw po para hindi sumikip ang mga BJMP, ang mga bilibid. Kaya, di ba, nag-utos ng masama si Digong. So, ang tendency niyan, meron pong gagawa ng kanyang utos. Kaya yun po ang naging kaso niya. Crime for humanity. Ala po di ba? Walang nagpayo sa kanya na mali yan, hindi yan tama. Tapos ngayon, isisisi lahat kay PBBM ang nangyari na yan. So dito, sa ating video ng mga pinresenta, nakita natin na si BP Sara, kampante siya at is siya, relax siya. Hindi siya makikitaan ng masyadong nag-aalala sa kanyang ama. Bakit? Sabi ni BP Sara, umaliwalas ang mukha ni Digong, umayos ang kanyang kalagayan at nakapagpahinga pa ng mahaba si Digong. Hindi katulad nitong si Bongo na iniba ang istorya, binabaluktot, binabaligtad at ginagawang kawawang-kawawa si Digong doon sa Dahig. Diba? Yan po ang nagagawa ng SOCMED. Yan po ang magandang naidudulot ng SOCMED. May nag-upload ng video ni Sara Duterte, may nag-upload ng video ni Bongo. So nakita natin kung ano ang totoo. Tama ang ating hinala na si Digong ay hindi pababayaan ng dahig ng ICC. Hindi nila yan hahayaan na may mangyaring masama dyan kasi nga po under the jurisdiction na nila si Digong. At kung ano man ang mangyari sa kanila ay talagang
marami po ang kukondena sa kanila. Marami ang kanilang makakalaban. Marami ang mangbabash sa kanila. Kaya po, tama yung sinabi ni Sara Duterte, well taken care of. At talagang si Digong daw po ay gumanda ang pakiramdam. At yung sinasabi naman ni Bongo na hindi daw dala ni Digong ang mga maintenance niya, ano ba akala ni Digong? Bobo mga doktor doon sa Dahig, sa ICC, at hindi nila bibigyan ng mga sapat na medisina si Digong habang ito'y nakakulong? Mas magiging mabuti pa nga ang kalagayan niya. Bakit? Nakakatulog ng mahaba, nakakapagpahinga ng mahaba, kain tulog lang. Kapag siya'y na-boring, tingin ko, meron siyang nurse doon na dadalin siya sa fitness center ng ICC. Makapaglakad-lakad siya, makakausap siya ng ibang tao. Diba? Magiging mabuti pa po ang kalagayan ni Digong doon. Actually, ako nga, nung nakita ko nga yung kanyang paglalagakan doon, sabi ko, hindi ito kulungan. Ito'y parang kwarto para sa mga home for the aged. Hindi ito mukhang kulungan ng isang taong gumawa ng masama. Ito'y isang napakalaking pribilehiyo para sa isang Pilipino na makapasok sa ganyang kwarto. Bakit? Dito sa atin, alam natin, ang Bilibid, ang BJMP, masikip, mabaho, mainit, at walang sapat na pagkain. Hindi masarap ang pagkain. Samantalang doon si Digong, sitting pretty, kain tulog, masarap ang mga pagkain. Yun nga lang, walang Pinoy po dahil hindi sumama ang kanyang partner na si Hanilet. So, yan po. Yan lamang po ang aking gustong i-present sa inyo ngayong oras na ito. Maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, huwag kayong magpapaniwala sa mga politikong nagiging artista at gumagawa ng fake news at nagpapaawa effect. Mama chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.